Mga kapatid, yes, the Lord is good. Purihin po ang ating Panginoon. Napakasarap umawit at sumamba sa ating Panginoon. Amen? Yan. Dapat po nararamdaman natin yun. Kailangan hindi nawawala, mga kapatid, yung tunay na nararamdaman ng ating mga puso. Kapag po tayo humaharap at umaawit at sumasamba sa Panginoon. Hindi siya dapat maging mechanical sa atin. Yung tipong kailangan lang natin gawin kasi linggo ngayon, kailangan natin pumunta sa church kasi linggo. Dapat po maging makatotohanan yon na tayo lang at ang Panginoon ang talagang nag-uusap pagdating po ng worship time. At ang worship time po, mga kapatid, ay pagkakataon natin para patuloy na madama ang presensya ng Panginoon at ipadama din natin sa Panginoon ang ating pong napakatinding pagpapasalamat sa ginagawa niya sa ating buhay. Okay? We are singing Waymaker. Diba? Hindi lang siya basta isang sikat na awit, yung awit na Waymaker. Maaring sumisikat siya sa mundo. Sikat yan sa sekular, yung Waymaker. Ba't din hindi tayo nakatingin doon? Hindi dahil magandang tugtugan natin, hindi dahil na-hype tayo doon sa inam ng mga instrumento. But then, dapat tayong lumulutang, ang ating spirito at ang ating kaluluwa ay lumulutang sa kadalakan, kaligayahan, sapagkat talaga namang nararanasan natin ang Panginoon. That He is really our awesome God. And that's why we are singing back to Him. Sinasabi natin sa ating Diyos kung sino siya, kung gaano siya kainam sa ating buhay. So when we say, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, that same words, yung mga salita din na yun na namumutawi o bumubukal sa ating isipan is the same truths, words, that is really happening in our life. Are we really experiencing God as the Waymaker of our lives? Pakinggan natin mabuti. Talaga bang may ginagawa siya? Gaya ng mga inaawit natin noon, God will make a way. Kahit na sa tingin natin, ang buhay ay imposible na, wala nang mangyayari. But God is Waymaker. Kahit wala nang dadaanan, nasusupol na sila Moses. Pagtingin sa kaliwa, kalaban. Pagtingin sa kanan, kalaban. Pagtingin sa likod, kalaban. Pagtingin sa harap, dagat. Wala nang pag-asa. But our God is Waymaker. Kahit walang daan, gagawa siya ng daan sa'yo. Dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan. Ganun dapat siya nararanasan sa ating buhay. We should not easily give up sa mga mumunting problema, mumunting struggles ng ating buhay. We should not give up. Kasi minamaliit natin ang ating Diyos. Para bagang walang magagawa ang ating Diyos. No! He is our Waymaker. And He will not disappoint us. Gagawin niya. But when we come to worship Him, pag pumupunta tayo corporately sa bahay-sambahan para sambahin siya, alalahanin natin, kapatid,
na ang ating Diyos ay walang masyadong pakialam sa ganda ng boses, walang masyadong pakialam sa ganda ng mga tugtugin. Ang hinahantay ng Diyos ay ikaw. Kung gaano kaganda ang tono ng iyong puso sa Kanya. Siyempre, papagandahin natin. Because our God deserves the greatest thing that we could offer to Him. Kaya pinapaganda din natin. Pero hindi yun yung ultimate na gustong makita ng Panginoon sa atin. Ang gusto niya makita sa atin ay yung katotohanan ng ating puso. Kaya nga, inaawit natin yung awit ni Don Moen. You lift your sacrifices and you offer up your praise. You lift your voice in singing, but your heart seems far away. More than your sacrifice, He is looking for your lives, holy and acceptable and pleasing in His sight. So, offer up your lives. Listen very carefully. Offer your lives. Holy and acceptable, pleasing in His sight. Tandaan mo, sa lahat ng gagawin mo, but in all that you do, whether you are playing the instruments, whether you are singing, whether you are worshiping, nandyan. In all things that you do, remember, God only wants you. Ikaw. So pag pumunta ka sa church, iwanan mo lahat, ubarin mo lahat ng sayo, problema, struggles, tampo, anumang bagay na negatibo, hubarin mo lahat, pumunta ka sa harapan ng Panginoon na Siya lang ang titignan mo at nakapokus ka lamang sa Kanya. Because He deserves all of you. 100% you. If you cannot give that to our God, He will not accept anything less than 100% of you. So in all that you do, remember, God wants you. Not your singing, not your music, but you. Okay? Purihin ang Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa mensaheng binigay ng Panginoon. Finally, dumadating na po yung mensahe na si Jacob ay uuwi na sa kanila. Ay kung nasusundan niyo yung mensahe ng Panginoon, ang hirap makinig o manood ng isang teleserye na hindi mo naman pinanunood. Amen? Pero napakatindi ng anticipation mo at excitement kung nanonood ka ng teleserye na inaabangan mo araw-araw. Amen? So kung tayo patuloy na nakikinig sa mensahe ng Panginoon, na-excite tayo. Ano ang ginagawa ng Lord? Ano ang sasabihin niya sa kanyang mensahe? Ano ang gagawin niya sa buhay ni Jacob na matagal na natin pinag-aaralan? Because we are focusing on the life of Jacob. Listen very carefully how God is working or has worked in the life of Jacob. Kung paano ang isang basura, we can say that. Kung paano ang isang basahan, makasalanan, nakagaya natin, ay unti-unting sinino, inayos, itinindig, pinaganda ng Panginoon. Okay? We are focusing on the life of Jacob. Last week,
Anong natutunan po natin? What have we learned from the previous message last week? Ano ang title last week? Doing more than what is expected from you. Doing more than what is asked of you. Okay, nandiyan ba? Yan. Itong natutunan natin. A very brief, i-rundown natin para madakot natin yung susunod. Ano yung natutunan natin? Number 1, these are the results of excellent work habits of Jacob. Number 1, because of his hard work, he pleases God. Natuwa sa kanyang Panginoon. Number 2, it earns recognition and advancement. Number 3, it enhances Jacob's reputation. Okay? Asset siya, hindi siya liability. Kaya ayaw siyang pakawalan ni Laban. Yun yung istorya na pinag-aralan natin last week. Hinabol sila ni Laban. Kasi ayaw pakawalan ni Laban o ni Laban si Jacob. Sapagkat si Jacob ang dahilan o ang kanyang asset, bakit ang kanyang buhay, ang kanyang prosperity, ang kanyang kayamanan ay patuloy na lumalaki. Si Jacob ang dahilan. At ayaw ni Laban na mawala si Jacob sa poder niya, kaya hinabol niya si Laban. He is not about his love for his grandchildren and his children, si Leah at si Rachel. Hindi yun ang hinahabol ni Laban. Ang hinahabol niya, yung kanyang asset. Sinong asset niya? Si Jacob. Ganon ang reputasyon ni Jacob. So we will read for today, Genesis chapter 32, verses 9 to 12, and then 22 to 30. Ang pamagat ng mensahe natin, mga kapatid, sa araw na to is clinging to the promises of God. Ano yung cling? Pangungunyapit. Pakinggan mo itong mabuti. Meron ka bang problemang sa tingin mo imposible na masolusyonan? Meron ka bang mga struggle sa buhay, kasalanan na hindi mo mapaglabanan? Na parang ang lakas-lakas at very weak ka para mapagtagumpayan mo? Meron ka bang mga negatibong nangyayari sa buhay mo na sa tingin mo ay imposibleng malusutan? Malampasan? Listen very carefully to the message. The title is Clinging to the Promises of God. Paghawak, pangungunyapit, hindi pagbitiw sa pangako ng Diyos. You need it. You need that. Kailangan mo yan, kapatid. Let us read Genesis chapter 32 verses 9 to 12. And then 22 to 30. Okay. Sundan nyo na lang. Babasahin ko po. Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, O Lord, who said to me, Go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two groups. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers of his children, mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper, and I will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Verse 22 to 30. That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 maid servants, and his 11 sons, and crossed the port of the Habok. Sabi dito, 11 sons. Wala po si Benjamin dito. Okay? 12 sons yan. Pero itong sitwasyon na ito, hindi pa pinapanganak si Benjamin. Okay. So, 11 sons, and crossed the port of the Habok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak.
When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Mark that phrase. I will not let you go unless you bless me. The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Okay, short introduction para may connect natin from previous message papunta dito. Okay, hinahabol na ni Laban sila, Jacob. Okay? Nahabol na. Nakita na sila. Pero binawalan si Laban na gumawa ng kung anumang pananakit kay Jacob at sa kanyang mga pamilya. Dahil binawalan siya ng Diyos sa panaginip. At nagkaroon sila ng kasunduan sa lugar na yon. So Laban kissed his daughters and his grandchildren goodbye. Nagpaalaman na sila. Karoon sila ng kasunduan. Okay, hindi na kita mapipigilan, Jacob, hindi na kita mapipigilan. So wala na akong magagawa sa aking mga anak at sa aking mga apo. So magkaroon tayo ng agreement. Dito sa lugar na ito, magkakaroon tayo ng palatandaan na hindi natin i-harm ang isa't isa. Kung yumaman ka at lumakas, huwag mo akong lusubin sa aking lugar. Kung yumaman ako at lumakas sa aking lugar, hindi kita lulusubin sa iyong lugar. This place will be a relic o reminder na meron tayong kasunduan sa harap ng Diyos. At tinawag ni Jacob ang lugar na yon as Mahanaya. Okay. So Jacob went on his way and met the angels of God at that place called Mahanaya, the camp of God. So, yun po ang nangyari. And then, Jacob, nung naghiwalay na sila ni Laban, Jacob sent an advance news to his brother about his homecoming. Pauwi na si Jacob. After 20 long years sa kanyang struggle, sa kanyang affliction, sa kanyang consequences na dinaranas, after 20 long years, pauwi na po si Jacob. Good news ito sa kanya at good news ito sa ating mga nakikinig. Bakit? Kahit napakatagal na ng struggle mo, kapatid. Umabot na ba ng 20 years ang struggle mo? Umabot na ba ng 20 taon ang problema mo, ang afflictions mo, ang struggle mo? Hindi pa. But this is story of Jacob, mga kapatid. Nagkamali siya? Yes. Nagkasala siya? Yes. Hindi siya naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Yes. But our God is a God of second chance. Binigyan siya muli ng pagkakataon ng Diyos. The consequences were hard for him. Napakahirap ng mga consequence at napakahaba. But the good news is, tapos na ang consequence niya sa pandarayang ginawa niya sa kanyang kapatid na si Esau. At least, alam niya to, between him and God. Naghirap na siya ng todo, nandito na siya ngayon, he is finally going back home. Pauwi na siya at meron siyang excitement. So Jacob sent an advance news to his brother Esau about his homecoming. Nagpatiuna na siya. Bakit siya nagpatiuna ng news? Para mapakiramdaman niya kung ano na ang tingin sa kanya ng kanyang twin o
older twin brother na si Esau. Papakiramdaman niya. Kasi nung umalis siya, 20 years ago, nung umalis siya, tumatakas siya dahil papatayin siya ni Esau sa galit sa kanya. Dahil dinaya niya si Esau patungkol sa kanyang birthright, sa kanyang inheritance. Although, nung i-bless ni Jacob, ni Isaac si Jacob, hindi naman kinuha talaga ni Jacob yung birthright at yung mamanahin. Nakuha naman ito ni Esau. Siya naman ang namayagpag sa lugar niya. Si Esau, kahit na binmes ni Isaac, ang kanyang anak na si Jacob, iniwan pa rin ito ni Jacob. Sa takot, sa kung anong gagawin sa kanya ng kanyang nilokong kapatid. So nagpadala siya ng advance party. Malayo pa lang siya, nagpadala na siya ng advance greetings kay Esau. So, the messenger went back. Yung pinadala niyang mga messenger, bumalik na. The messenger went back with the news that Esau is coming to meet him with 400 soldiers with him. Iyon ang news. Gusto ko makita niyo yung istorya, mga kapatid, kasi hindi niyo maiintindihan kung anong nangyayari sa takot sa puso ni Jacob dito sa senaryo na ito. Doon siya nanggaling sa 20 years ago, papatayin siya ni Esau. Yun ang pinanggagalingin ng isipan niya. Kaya, maniniguro siya sapagkat hindi lang ang buhay niya ang dala niya ngayon, kasama niya ang kanyang asawa na si Leah at si Rachel, pati ang mga asawang maidservant na Silpa at si Bilhah, at ang kanyang 12 anak. Wala pa si Benjamin. 11 lalaki at isang babae, si Dinah. Young people. So, kailangan niyang siguruhin ang security ng kanyang pamilya. Ngayon, nung bumalik ang messenger na pinadala niya, ang news na narinig niya is, Panginoon, nakita na namin ang kapatid mo. Rumaragasa siya padating, sasalubungan ka, kasama niya 400 soldiers. Yun lang ang salitang binitawan ng kanyang messenger. So yung takot na meron si Jacob ay maaring nadagdagan ng 400 times because 400 soldiers were with his brother Esau nung pumunta, nung sasalubungin siya. So takot na takot si Jacob. So ito yung binasa natin, ito ang senaryo. Yun ang laman ng puso at isipan ni Jacob. Okay, para mag-connect niya. So, Jacob feared all his life and for the lives of his family and people. Ngayon, anong pag-asa ni Jacob? Wala siyang soldier, meron siyang mga messenger, meron siyang mga shepherds, mga tigapag-alaga ng marami niyang flocks, pero wala siyang soldiers. Wala siyang mga mandirigma. Ang kanyang kapatid meron. At ang balita, 400 it seems, sasagupain ni Jacob. So anong gagawin ni Jacob? Anong pag-asa niya? Itong gusto kong maintindihan natin pare-pareho. Itong mensahe ng Panginoon. Walang pag-asa si Jacob. If he will count the enemy, the overwhelming enemy na lulusob sa kanya, wala siyang pag-asa. And Jacob knew that. Nalalaman niya, naiintindihan niya na wala siyang pag-asa. So anong gagawin ni Jacob? He will what? Cling. Yayakap siya. Titindig siya sa nag-iisa niyang pag-asa. Anong pag-asa ni Jacob? The promises of God in His words. Okay? How did Jacob prevail in this circumstance? Paano nagtagumpay si Jacob sa ganito katinding circumstansya? How did Jacob prevail in prayer with God? Okay, point number one.
clinging to the promises of God. How did Jacob prevail in prayer? Prevail po yan. Nagkamali lang po ako. Prevail, hindi pala. Tama pala. How did Jacob prevail? Tama pala. In prayer with God. So number one point is, Jacob prevailed in prayer with God. Point number one, by pleading to God according to His words. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Para makita niyo kung ano ang nag-iisa at natatanging pag-asa na meron kayo. Uulitin ko. Nahihirapan ka ba? Hindi ba nasusolusyonan ang problema mo? Tingin mo ba imposible? Pakinggan mo mabuti, kapatid. Meron ka, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, meron kang nag-iisa, listen very carefully, at natatanging pag-asa para mapagtagumpayan mo ang nangyayaring negatibo sa buhay mo. Name it, whatever negative circumstance, things that are happening in your life. Sabihin mo, kahit gaano ka imposible yan, meron kang nag-isa at natatanging pag-asa na pwede mong panghawakan. Okay? Number one, tuturo sa atin, you will plead to God according to His words. Okay. Jacob head back home because God asked him to do so. Sino nagsabi kay Jacob na, okay, hinugda ang panahon, Jacob, bumalik ka na sa hometown mo, sa lugar mo. Sino nagsabi na? Sino nagsabi na mga kapatid? Ang Diyos. Kaninong words yun? Sa Diyos. Hindi nagdesisyong mag-isa si Jacob na miss na miss ko na ang lugar ko. Miss na miss ko na yung mga kalaro ko dati. Miss na miss ko na yung mga kababayan ko. Miss na miss ko na sila. Sa ayaw at sa gusto ng sino man, babalik ako sa aking hometown. Nagdesisyon ba siya ng ganun? No. Saan nanggaling ang desisyon niya na humakbang? Kanina nanggaling yan? Because the Lord said so. Dahil sinabi ng Diyos, Jacob, panahon na, balik na doon sa iyong lugar. So Jacob head back home because God asked him to do so. Tayo, ang bilis natin magdesisyon. Kala natin, hari tayo ng ating sarili. Lahat naman tayo, pupunta tayong hukay. Lahat tayong mamamatay. Pero mayabang tayo. Kala natin, yung talino natin, yung lakas natin, yung galing natin ang magdadala sa atin sa kung ano mang iniisip nating tagumpay. Tandaan natin, mararanasan natin ng Diyos. Makikilala natin siya. Mangyayari sa atin ang mga amazing things, ang mga imposibleng bagay kung yayakap tayo, kakapit tayo. Saan? Sa kung ano ang sinabi niya. Hindi sa kung anong sasabihin natin at kung anong iisipin natin. Magaganap ang buhay. Ano yun? The life, yung pinangako ng Panginoon na parito ako upang bigyan ko kayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya, magaganap yun sa'yo kung hahawak ka sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa'yo. He is your maker. He is your planner. Siyang magpaplano para sa'yo. Tutuntunin mo lang kung ano ang sinabi niya para sa'yo. At pag nakita mo to at ginawa mo to, impossible things, wonderful things, amazing things will happen in your life. Why? Because God said so.
Ako magsasalita, sabi ng Panginoon. Ako magpaplano. At ako ang gagawa kung ano ang aking sinabi at kung ano ang aking pinagplanuhan. So if you are under the plan of God, meron ka ng destino sa Kanya. Huwag mong isipin, meron na palang destino, meron na palang destino, boring. Boring? Determined na palang buhay, wala na palang magagawa. Meron na palang destino, boring. How did you know na boring ang inilaan ng Diyos na buhay para sa iyo? You are not a great planner. Hindi ka mahusay magplano. Bakit? Pwede mo lang isipin, but you cannot carry it out. Pwede mo lang sabihin, pero wala kang kakayanan na gawin kung ano yung sinabi. But our God is a great planner. Why? Because what He said, He can do. So if He wants you to go with Him in heaven, He can do it. Not you, but He can. Because He is our amazing God. So we will cling like Jacob. We will cling to His words. We will cling to His promises. Listen very carefully. Do not ignore the message. Because if you will ignore the message, walang iba. I'm telling you the truth. Walang ibang pwedeng kapitan. Sa patalim, pwede kang kumapit, pero masusugatan at masusugatan ka. Okay? Kapit sa patalim. Bahala na yung mga ganong salita. Masasaktan ka, kapatid. Masasaktan ka. Pero may nag-iisa at natatanging paraan na pwede nating maranasan na magbibigay sa atin ng isang ganap at kasiyasiyang buhay. Ano yun, Pastor? If we will cling to the words and the promises of God like what Jacob did. While Jacob missed his home so much, and he really loved to go back there, the threat of him and his family being killed is still standing. Yan pa rin yung nananalaytay sa isip niya. So Jacob knew that his older twin brother Esau, that he deceived him. He deceived he deceived Esau, and Esau hated him so much. Galit na galit at inis na inis sa kanya. But Jacob prevailed over his own fear. Nagtagumpay si Jacob over his own fear, sa kanyang takot, sa thoughts na yun. Nagtagumpay si Jacob sa kanyang takot at sa kanyang mga duda na naiisip. Nagtagumpay si Jacob by praying to God and pleading to God to act out what He already said. Nagtagumpay si Jacob sapagkat nagtiwala siya at sinabi niyang pabalik sa Diyos kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Let us read. Verse 9 to 10. Nandiyan ba? Nilagay ba? Verse 9 to 10. Wala? Ayan. Verse 9 to 10. Ito yung sinabi ng Diyos na pinanghahawakan ni Jacob. Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me. This is not arrogance. Tandaan natin, hindi nagiging arrogante si Jacob. Ngunit gusto ng Diyos, mga kapatid, na sasabihin mo pabalik sa Kanya kung anong sinabi niya sa iyo. Dahil yun ay signal na nakikinig ka sa Kanyang sinabi at nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Kanyang salita. So Jacob used that words. Ginamit ni Jacob kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos. He talked back to God, and that is not arrogance.
The last thing I know, Lord God, papatayin ako ng kapatid ko at ngayon papunta sila sa akin. Kasama niya apat na raang sundalo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aking pamilya. But Lord, sinabi mo sa akin. Okay? Iyon ang sinabi ni Jacob. Oh God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me, ikaw ang nagsabi, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. But for the meantime, that words ay parang, totoo ba? Pinababalik ako ng Diyos, sabi niya. At pag nakabalik ako, ipoprosper niya ako doon. Pero eto na, baka mamamatay na kami ngayon. Yun ang labanan, kapatid. Siguro nakaka-relate dito yung may mga labanan sa buhay. Yung bang, ito ang problema. Wala nang mangyayari. Eto na sila, papatayin na nila ako. But you can talk back to God. Anong sinabi niya sa'yo kung anak ka niya? Anong sinabi niya sa'yo? I have come that you might have life. Naparito ko, anak, para bigyan kita ng isang buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, ito, nasan dito yung buhay na ganap, Lord? Milyon-milyon ang utang ko, Lord. Nandito na sila. Papatayin na ako. Nasan dito yung buhay na ganap at kasiyasiya? It seems impossible, but the promises of God and His words is still standing. Nandyan pa rin. Up for grabs. Pwede mong kunin at pagtiwalaan at sabihin mo pabalik sa Kanya. Lord, sabi mo, dumating ka upang bigyan ako ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. So Jacob talked back to God. Jacob prevailed over his own fear and doubts by praying to God and pleading God to act according to His words, according to His promises. Huwag kang humingi ng payo sa kapatid mo. Huwag kang humingi ng payo sa asawa mo. Huwag kang humingi ng payo sa kaibigan mo. Huwag kang humingi ng payo kung kanino man, kung ang payo nila ay manggagaling sa takbo ng isipan nila at sa motibo ng puso nila. Ililigaw ka nila. I'm telling you the truth. Mabuti kung gagamitin sila ng Lord para payuhin ka. Tuntunin mo ang payo na nanggagaling sa salita ng Diyos. You will never go wrong. Hindi ka magkakamali. Some of us, iniisip, mahusay yun eh. Matalino yun. Kaibigan ko yun. Hingi ako ng payo sa kanya. If his counsel ay hindi nakatungtong sa salita ng Diyos, kapatid, kahit gaano kaganda sa simula, pero dadalhin ka dito sa hukay. Dadalhin ka dito sa kapahamakan. You have only one solution sa lahat ng iyong katanungan. Ano yan, Pastor? The words and the promises of God. And Jacob used that. Ginamit ni Jacob yan. He talked to God. Lord, you have said. Sinabi mo, Diyos. You know what? Si Jacob hindi kagaya natin. Meron tayong pangalan na tinatawag. Tama ba? Sinong pangalan na tinatawag mo? Jesus. Di ba? Jesus Christ. Kilala na natin. Yung tinatawag natin. Ang laki ng kalamangan natin kay Jacob. Kilala na natin. Kung sino talaga yung magbe-bless. Tingnan niyo yung salita ni Jacob. Sino tinatawag niya?
O God, the father of whom? Abraham. Diyos! Yung Diyos ng lolo ko na si Abraham. Yung Diyos ng ama ko na si Isaac. Tama? Because they are the patriarchs. Hindi pa uso ang pananampalataya sa panahon na ito. Sila yung mga naunang sumasampalataya at hindi nila kilala ang Diyos. Kagaya ng pagkakilala mo ngayon, kapatid. Kilala mo ang Diyos? Bakit hindi ka maging kasinginan ni Jacob? Kilala mo na kung sino tinatawag mo. Or, hindi ka nagtitiwala sa pangalan ng tinatawag mo. Okay? Gusto mong magtagumpay? Alamin mo kung anong sinabi ng Diyos sa'yo. At sabihin mo yung pabalik sa Diyos. At siguradong magtatagumpay ka. Huwag kang gumamit ng kung anumang cute na mga kung anuman. No. Go directly to God and speak out to Him. Talk back to Him what He said to you. Kung anong sinabi niya sa'yo. Number 2. Point number 2. Okay. Point number 2. So, hindi na natin gagamitin mamaya yung hindi pala naka-set yan. Okay? So, sa mga points na lang tayo. How did Jacob prevail in prayer with God? Point number 2. By admitting his unworthiness, emptiness, and hopelessness. Pag lumalapit tayo sa Diyos, huwag kang mayabang. Okay? Diretsahan tayo mga kapatid. Pag lumalapit ka sa Diyos, huwag kang mayabang. Yung kala mo, ikaw ang nakapangyayari. No. While, pinag-usapan natin kanina, yung pagsasalita natin sa Diyos, pabalik ng kanyang sinabi, hindi arrogance yun. Dahil ang nakikita ng Diyos, nagtitiwala ka sa kanyang sinabi, hindi yun kayabangan. Okay? Ang nakikita ng Diyos sa puso mo, sa puso ni Jacob is, wala nang ibang pag-asa si Jacob. Kaya sinasabi niya at nagtitiwala siya sa kapangyarihan ng words at ng pangako ng Diyos. Ngayon, pangalawa, pag lumapit ka sa Diyos at gusto mong magtagumpay, kailangan mong lumapit sa Kanya na inaamin ang iyong hindi po ako karapat-dapat. Ang iyong emptiness, wala pong makikita sa akin, O Diyos, na magiging dahilan para kalugdan mo ako. Wala. Ako lang to. Sabi ng mga kabataan, ako lang to. Ikaw lang talaga yan. Wala nakikitang maganda ang Diyos sa'yo. Yun ang totoo. I'm telling you the truth. Ikaw lang yan. Totoo yan. Ako lang to. Totoo yan. Ikaw lang yan. Pero gusto makita ng Lord sa iyong kababaan na yun. Na hindi ka nagyayabang at nagtitiwala sa iyong sarili. Gusto rin makita ng Diyos ang iyong helplessness. Yung kawalan mo ng kakayanan, na kailangan mo ng tulong. At mangyayari lang ang pinagpipray mo dahil sa tulong ng Diyos sa iyo. So Jacob clearly understood who he is. Alam ni Jacob kung sino siya sa harapan ng Diyos. He knew exactly that God is the one making things happen in his life. Ang Diyos ang gumagawa sa kanya. Alam ni Jacob yun. Sabi doon sa 10 and 11, sabi ni Jacob, I am unworthy. Basa natin kanina, nung nagpe-pray siya sa Lord, sabi ni Jacob, Lord, I am unworthy. Hindi ako karapat-dapat. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two groups. Sabi ni Jacob, Lord, hindi ako karapat-dapat sa iyong tulong, sa iyong kabutihang loob, sa iyong awa, hindi ako karapat-dapat. At sinight niya kung sino siya. Sabi niya, Lord, 20 years ago, nung pumunta ako sa lugar na to, nung tinawid ko ang river of Jordan, ang dala-dala ko ng Lord ay staff. Ano yung staff? Tungkod. Pamalo sa mga mababangis na ayon. Yun lang ang dala ko, Lord. I only have this staff. But now, Lord,
Nung tinignan niya kung anong meron siya, meron siyang 11 lalaking anak, meron siyang isang anak na babae si Dina, wala pa si Benjamin. Nandun ang kanyang mga asawa, nandun ang kanyang flocks na napakarami. At Lord, eto ako ngayon. At lahat ng ito ay galing sa iyo. Gustong marinig ng Lord yun. Gustong marinig ng Lord ang ating humility. Jacob has been taught by God through the years that it is not about himself, but it is all about God, and it's because of God that good things happen in his life. Nangyayari lang ang mga magagandang bagay sa kanyang buhay dahil sa pakikialam ng Diyos sa kanya. Okay? Kung hindi pinakialaman ng Lord ang buhay ni Jacob, wala. Jacob prevailed with God because he is leading from the standpoint of humbleness, humility, and brokenness. Pag lumalapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, lalapit tayo ng nakaluhod. Maybe not literally, maybe not. Hindi ibig sabihin ng lumalapit tayo nakaluhod ay parang yung act natin na nakaluhod. At sasabihin natin, Lord, hindi ganon. You can do also that. Kung totoo yung laman ng puso at isipan mo, pwede mong gawin yun. Kung mag-isa ka at walang nakakakita sa iyo. Kung gusto mo talaga ipakita sa Lord na you are really humble by His presence. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, pag lumapit tayo sa Panginoon, kailangan kilala mo ang iyong sarili. At kilala mo kung sino ang Diyos. Na hindi mangyayari ang pinagpe-pray mo dahil may nakikitang maganda ang Diyos sa iyo na mag-i-impluwensya sa kanyang isipan na talaga naman kasing mabait ito si Doy. Talaga naman kasing mahusay ito Sige na nga. No, walang ganon. Kailangan pag nakipag-usap ka sa Diyos, nandun yung full humility. Humbleness, kababaang loob. Kasi wala kang maitatago sa Diyos. Kilalang kilala ka niya. Alam niya ang nangyayari sa buhay mo. Kaya pagharap mo sa Kanya with all humility and respect, Lord, yes, you have said, Lord, pinangakuan mo ko. At ikaw ay Diyos na totoo, na gaganapin ang iyong mga pangako. Pero inaamin ko rin, Lord, na pag ginanap mo sa akin yung ginawa mo, yung pinangako sa akin, hindi po ito dahil sa magaling ako. Lord, kilala ko ang sarili ko, nakikilala mo ako. Alam mo kung anong nangyayari sa akin, Lord. Kaawaan mo po ako. Papangyarihin mo ang imposibleng mangyari sa akin. Because you are faithful. It's not about me, but it is about of your faithfulness to your promises. Dahil hindi ka, o dahil ikaw ay tapat na tumutupad sa kung ano ang sinabi mo. Iyon ang standpoint mo. At sigurado, kapatid, sigurado, Jacob prevailed with God because he is pleading from the standpoint of humbleness, humility, and brokenness. God's grace and mercy, tandaan mo, are bestowed immediately when you ask for it from the standpoint of humility and humbleness. Napakadaling bumagsak ng grasya, ng kagandahang loob ng Diyos at ng Kanyang awa kung lumalapit ka sa Kanya from that standpoint. Walang pride, walang yabang. Hindi ma-pride, kundi, Lord,
kaawaan mo ako. Ako'y kaawa-awa. Wala akong magagawa kung hindi mo ako kaawaan. Napakabilis bumagsak ng awa ng Diyos sa mga taong kagaya ng nangyari kay Jacob. And then lastly, our third point. How did Jacob prevail in prayer with God? By clinging to God and refusing to let go of God until the blessing is secure. Okay. Jacob wrestled with God. Yun ang binasa natin kanina sa kwento. Nakipagpambuno siya. Jacob wrestled with God and refused to let go of him until God blessed him finally. Okay? Hindi pumayag si Jacob. Ikaw, kapatid, mabilis ka bang bumigay? Yung pag nag-pray ka isang beses, Lord, tindi ng problema ko, Lord, tindi. Lord, tulungan mo naman ako. Tapos ito na yung pressure ng problema, dumarating na. Kinalungutan mo si Lord, gagawa ka na ng sarili mong hakbang. Kasi hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Ang bilis mong bumigay. But Jacob refused to let God. Niyakap na mabuti ni Jacob ang pangako ng Diyos sa kanya. Hindi niya ito binitawan. Lord, I will not let you go unless you bless me. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ginagawa kung ano sinabi mo sa akin. Wala kang ibang paraan, kapatid. Huwag kang pumunta kung kanino man. Huwag mong bitawan ng Diyos hanggat hindi niya binibigay sa iyo. Because kung hindi mangyayari sa iyo ang kanyang pangako, ano ang tawag dito? Isipin natin, think about that. Isipin natin mabuti. Kung hindi mangyayari sa iyo ang kanyang pangako, sinasabi natin na hindi totoo ang Diyos sa buhay natin. Imagine that. Lalakad tayo, pupunta tayo sa kaninong tao, sasabihin natin at ipapakilala ang Diyos, pero hindi naman totoo ang Diyos sa ating buhay. Anong kapangyarihan meron ka na ita-transfer sa mga taong kakausapin mo kung hindi nangyayari sa iyo ang pangako ng Diyos sa buhay mo? So, do not let go of God's promises to you. Huwag kang magkunwari. Huwag mong sabihin, pag nag-outreach ka at kumausap ka ng tao, alam mo, mabuti ang Diyos, makapangyarihan siya. Tignan mong nangyayari sa kapatid ko. Hindi mo masabi kung anong nangyayari sa iyo. Do not let go of God and His promises. You must experience God. Take Him by His words. Kung anong sinabi niya. Huwag kang magturo na kung anong nangyayari sa iba. Pag nagpatotoo ka sa kung kanino man, sabihin mo, this is what the Lord has been doing in my life. And this is what the Lord has been doing in our church. You must be confident with that. Because it really happens. Nangyayari talaga. Huwag mong loko-lokohin para magkaroon ka lang ng sasabihin. No! Do not let go of God unless He bless you. Sa tingin niyo ba ang Diyos, ito na si Pastor Doy, tatawagin na naman ako. Sasabihin na naman niya, i-bless niya ako. Magpapahabol ng Lord, ayoko. Ganun ba ang Lord? Hindi! Gusto niya! Gusto niya na ipurso mo siya. Tumbukin mo siya. Tuntunin mo. Yun ang gusto ng Diyos.
Sapagkat alam niya na wala kang ibang pag-asa kundi siya. Hindi siya magpapahabol-habol sa iyo. Huwag kang magpaloko kay Satan, sa diablo. Hindi siya magpapahabol-habol sa iyo. In fact, hinahabol ka niya. Ayaw mong magpahabol sa Diyos. Pahabol-habol ka pa. Kung sino-sino pang pinupuntahan mo. Kung ano-ano pang gusto mong isipin. No! Makipagniig ka sa Diyos. Alamin mo kung anong sinabi niya. Cling to that. Refuse God. Refuse to let go of Him until you experience what He has promised to you. At itong nangyari kay Jacob. Hindi niya binitiwan ng Diyos. Not until God blessed him. And it has been a 12 hours struggle. Hindi tumigil si Jacob. Buong gabi, nakipagpambuno siya, wrestling in prayer with God. Because Jacob knew that his only hope is God. Jacob's only answer to his prayer, to his fear, is God. Jacob's only solution is God. So Jacob will not let this one and only hope, one and only answer, one and only solution go. He will not let that happen. Ito lang ang kailangan ko. Hindi kita bibitiwan. Huwag mong gawin yun sa gusto mong lalaki o gusto mong babae. Huwag mong iporsa na, itong gusto ko, hindi kita bibitiwan. No. Mag-pray ka. Jacob will not let this one and only hope, answer, solution let go unless he secures the confirmation of God blessing him. And God blessed Jacob. He prevailed with God first. At susunod natin pag-aaralan, he will prevail with man. He will prevail with Esau. He will prevail with his fear. Okay? Jacob prevailed with God because God was pleased with him. God was pleased with Jacob's persistence. Napakulit ni Jacob. Hindi masamang maging makulit sa Diyos. Hindi masamang maging makulit sa Kanya. Never letting go of God until His blessing was secured. Jacob's persistence is not arrogance, but a total display of complete trust and reliance on God's words and promises. Okay. So, anong lesson? We'll close with this. Andiyan ba yung lesson? Nandito ba yung lesson? So, anong lesson? Ayan. Yan ang take home nyo. Take home natin lahat sa message. Kapatid, this is the lesson na natutunan natin. Be persistent with God. Like Jacob, be persistent with God. Prevail in prayer by taking God by His words and promises. God will not be offended nor disappointed if you will take Him by His words. He will be pleased with you if you will trust and believe every word of His promises. Be like Jacob, mga kapatid. Yes, nagkamali ka. Yes, nagkasala ka. But God has given you a second chance. Pangalawang pagkakataon. At gusto niyang, may mga pangako siya, at gusto niyang maranasan mo kung ano ang mga pinangako niya
So take Him according to His promises and His words. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Papurihan po natin. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tama namin dakila. Sadyang napakabuti mo po sa amin, aming Ama. Salamat po sa lesson na natutunan po namin sa buhay po ng isa sa mga patriarka ng pananampalataya, the life of Jacob. Salamat po, naging napakabuti mo sa kanya. At ang iyong kabutihan sa buhay ni Jacob ay isang napakagandang news o balita sa amin, Panginoon. Sapagkat nakikita namin ang aming sarili, na kagaya ni Jacob. We are prone to wonder, prone to make mistake. And yet, Lord God, You promise us. Pinangakuan mo po kami, Panginoon, na kami aayusin mo, na kami i-bless mo. In spite of our filthiness, kahit kami marumi, dumating ka at nagsakripisyo ng iyong buhay para abutin kami sa aming kalagayan. And not only that, Lord God, You have promised us that You will give us an abundant life, the life that our soul is always wanted. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Nawa, Panginoon, dahil sa katotohanan na naunawaan namin sa pamamagitan mo, magkaroon din kami ng malalim na pagpapasalamat, na gratitude, at ang pagpapasalamat na ito ay matranslate sa isang buhay na maayos, isang buhay na banal at matuwid sa iyong harapan. Salamat po sa iyo po namin tinataas ang papuri at ang pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.